At sila mga Hudyo, Kristiyano at Pagano ay nagsabi, ang ala ay may anak na lalaki na walhati sa kanya, bagkus sa kanya ang anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan, at ang lahat ay masunurin sa kanya. Siya ang tagapagsimula ng mga kalangitan at ng kalupaan. Kapag kanyang itakda ang isang pangyayari o bagay, siya ay magsasabi lamang ng kung mangyari, kaya mangyayari nga. At yaong mga walang nalalaman ay nagsasabi, bakit ang ala ay hindi mangusap sa amin o magkaloob ng palatandaan sa amin? Ganyan din magsalita yaong mga nauna sa kanila, tulad ng kanilang mga pananalita. Ang kanilang mga puso ay magkakatulad sa isa't isa. Katiyakan, aming ipinakita ng malinaw ang mga ayat, tanda para sa mga taong may katiyakan sa pananampalataya. Katotohanan, ikaw ay aming isinugo, O Muhammad, sa katotohanan bilang isang tagapaghatid ng magagandang balita at isang tagapagpabala, at ikaw ay hindi tatanungin tungkol sa mga maninirahan sa nagliliyab na apoy. At kailanman ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay hindi masisiyahan sa iyo hanggang ikaw ay hindi sumunod sa kanilang relihiyon. Sabihin, katotohanan ang patnubay ng ala, ang siyang tanging patnubay. At kung ikaw ay sumunod sa kanilang mga pagnanasa, pagkaraang dumating sa iyo ang kaalaman ng Quran, ikaw ay walang wali, tagapangalaga, at walang makakatulong laban sa puot ng ala. Yaong aming mga pinagkalooban ng aklat ay kanilang binibigkas ito, ang Quran, ng may tamang pagbigkas. Sila yaong tunay na naniwala rito. At sino man ang hindi naniwala rito, sila yaong mga talunan o nawalan. O mga anak ni Israel, inyong alalahanin ang iginawad kong pagpapala sa inyo, at kayo ay aking biniyayaan o pinahalagahan na higit sa lahat ng mga nilikha sa inyong kapanahunan. At inyong katakutan ang araw ng paghuhukom na walang kaluluwa ang makaaasa sa iba ng anupaman, at walang kabayaran, pantubos o pamalit ang maaaring tanggapin mula sa sinuman. At walang tagapamagitan ang makapagbibigay buti sa kanya, at sila ay hindi matutulungan. At banggitin mo nang si Abraham ay sinubukan ng kanyang Panginoon ng mga salita o kautusan, at kanyang tinupad ang mga ito. Siya, ang ala, ay nagsabi, katotohanan, ikaw ay aking gagawing isang imam, pinuno, para sa mga tao. Siya, si Abraham, ay nagsabi, at mula rin sa aking mga inapo. Siya, ang ala, ay nagsabi, hindi kabilang sa aking kasunduan ang mga mapagawa ng kamalian. At banggitin mo ng aming ginawa ang bahay dalanginan, ang Kaaba, bilang puok ng pagbabalik, kandungan at pagdalaw, para sa sangkatauhan at isang puok ng kaligtasan. At inyong ituring mula sa kinatatayuan ni Abraham ang isang puok na dalanginan, at aming inatas kina Abraham at Ismael
na kanilang pangasiwaan ito at naghabiling, "Inyong padalisayin ang aking bahay dalanginan para sa mga nagsisiikot dito o tawaf at sa mga nananatili rito para sa pagsamba at sa mga nagsisiyuko at nagpapatira pa sa pagdarasal." At banggitin mo nang sabihin ni Abraham, "Aking Panginoon, gawin mo po ang lungsod na ito, ang Makkah, bilang isang puok ng kaligtasan. At pagkalooban mo po ang mga mamamayan nito ng mga prutas, sino man sa kanila ang naniniwala sa Allah at sa huling araw." Siya ang Allah ay nagsabi, "At sino man ang hindi naniniwala, siya ay aking kagawaran ng isang panandaliang kasiyahan. Pagkaraan, siya ay aking pipilitin sa parusa ng apoy at sadyang napakasamang patutunguhan." At banggitin mo nang itayo ni na Abraham at ng kanyang anak na si Ismael ang haligi ng sagradong bahay dalanginan, ang Kaaba, at sila ay nanalangin, "Aming Panginoon, tanggapin mo po ang paglilingkod na ito mula sa amin. Katotohanan, ikaw ang lubos na nakaririnig, ang maalam. Aming Panginoon, gawin mo po kaming mga Muslim na laging tumaliwa sa iyo, at mula sa aming mga inapo ay isang pamayan ng Muslim na tumataliwa sa iyo. At ipakita mo po sa amin ang mga manasik ng Hajj at Umrah, at tanggapin mo po ang aming pagsisisi, sapagkat tunay na ikaw ay tumatanggap ng pagsisisi, ang maawain." Aming Panginoon, at ipadala mo po sa kanila ang isang sugo na magmumula sa kanilang sariling lahi, na siyang magbibigkas sa kanila ng iyong mga ayat, kapayagan, at magtuturo sa kanila ng aklat, ang Quran, at ng karunungan, at magpapadalisay sa kanila. Katotohanan, ikaw ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At sino nga ba ang lumilihis mula sa relihiyon o paniniwala ni Abraham, maliban ang isang ginawang hangal ang kanyang sarili? Katiyakan, siya, si Abraham, ay aming pinili sa mundong ito, at katotohanan, sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa hanay ng mga matutuwid.